to another video. Kakauwi ko lang, nag-drop ako kay Kira sa school. So 9:12 na. Pag-usapan natin itong council tax namin ba. Kasi nagpadala sila ng mail kahapon. Naka-address actually to kay Dave pero na-open ni Dave kahapon. So tiningnan ko siya. Nag-usap din kami kagabi about sa council tax. So yung council tax namin every month is 229.72. So, i-convert natin yan sa peso. So, para alam din ng mga nanonood sa akin from Pinas pa. So, ito yung binabayaran namin sa council tax every month. So, ano nga ba ang council tax, by the way? So, council tax is dyan kinukuha yung sweldo ng mga police, mga kumukuha ng basura, kung ano man yung mga binabayaran ng council, dito siya kinukuha sa council tax. So, the reason why na napadala sila nito kasi kailangan na daw namin magbayad. So, first of all, dapat kasi itong mga ganito, naka-debit siya. So, automatic every month, kinukuha na nila. Pero, I don't know what happened na hindi siya nagiging every month. So, like, before we went on holiday, di ba, bago kami umuwi ng Pilipinas, nagbayad din kami ng, I think, mga 6 months ata yun. Kasi nga, hindi nila kinukuha every month. Tinawagan na ni Dave. Anyway, kagabi, after kong mabasa to, napag-usapan namin ni Dave yung life dito sa UK ba. It's getting really expensive. Like, mahal na talaga siya. Iba na siya sa years ago na nag-start pa lang ako dito. Kasi tinanong ko si Dave kung magkano yung council tax namin before. Sabi niya 160 something, pero ngayon naging 229.72. The reason why na tumataas din ang council tax kasi depende din kasi yan sa amount din ng bahay nyo or yung flat nyo or something like that. It's related to the property as well. So yun nga napag-usapan namin ni Dave kagabi na it's getting expensive na yung tumira dito sa UK. Sa mga gustong pumunta dito no or gustong manirahan sa ibang bansa, dapat talaga you have stable income. Kasi kung wala kang stable income, mahirapan ka talaga dito sa ibang bansa. Like sabi ko nga kay Dave, like hindi ko na nakikita yung sarili ko or kami na manirahan dito for good kasi pamahal na talaga siya, as in pamahal yung UK. And yun nga yung sabi ko, if you're living here, you need to make sure na mayroon ka talagang work kasi kung wala kang work, hindi ka talaga makakasurvive. I mean, you can survive pero yun nga, wala kang savings, wala kang for the future kasi you're working just to pay the bills. Kaya siguro ang daming mga taga dito na gusto nilang manirahan sa ibang bansa. Kasi dito sa UK guys, you're working, yes, you're earning, pero yung tax, ang laki ng kinukuha na tax. Tapos, do you think you happy to work and just pay for the tax? Hindi, no, di ba? Siyempre, you're working to pay. You're working to save up as well. So, kung yung income mo napupunta na lang sa tax, then ano na lang yung para sa future? So, sabi ko kay Dave, no, kung ako, bibigyan ako ng chance na manirahan na lang kami sa Pilipinas, gusto ko na lang sa Pilipinas. As long as meron kang income, meron kang business, ganun. Kasi kung wala ka din namang business sa Pilipinas, then wala din. Pero kung i-compare mo naman dito sa ibang bansa, no, you're working to pay. Yun lang, parang binabalance lang din. Kaya you are lucky kung makakapagbakasyon ka pa rin sa Pinas, no. Lucky ka pa rin kung samahan ng mga bayarin, nakakapagbakasyon ka pa rin, you're lucky. Kasi hindi lahat nakakaganon. It's getting really expensive. Kaya sabi ko nga kay Dave, ayoko namang makita si Dave no na nag-work na lang nang nag-work. Kahit sa sarili ko, ayoko namang makita yung sarili ko na work na lang, no? Pero, syempre, ang UK government ba, grabe yung tax na kinukuha nila. Pero yun naman, nagagamit mo naman yun. Pero, if you can work on your money properly, do it. Kasi, we don't want to work forever. So, yun lang, na-share ko lang kasi, yun nga, pamahal. So, anyway, hugasan ko muna yung kinainan ni Kira kanina. Let's go! Hindi ko nasabi kanina, so, yung kinukuha nilang tax dito is 20% sa income mo. But, if you're earning more, then it's 40%. Yun ang sabi ni Bill. So, pag malaki yung income mo, then malaki din yung tax mo, obviously. So, ganun dito. So, hindi mo talagang pwedeng takasan yung tax dito. So, if you're working, you need to pay tax. That's it.
And the good thing, and I'm really happy about is hindi kami nag-rent. Kasi kung renta yung bahay, grabe mas mahal. Mas mahal kung mag-renta kayo dito. Okay. So, kain muna ako guys, bago papasok sa work. So, itong manok na to is nung nag-barbecue kami kila mother-in-law nung Sunday. Medyo nagutom kasi ako, so kakain na lang ako bago papasok sa work. Anong oras na ba? 10:30. Si Kira kanina, gusto yung magpahati sa lula niya. Tapos sabi ko, maganda yung panahon we need to walk. Alam niyo ba yung na-realize ko din ba as magulang? Kung gustuhin man nating ibigay sa anak natin yung comfortable na life, no? Yung pwede naman ihatid na lang sa school, sasakyan. Pero, na-realize ko din na maganda din talaga na ma-realize din ng mga anak natin na they need to sacrifice like we do. They need to sacrifice na hindi lahat ng bagay na kukuha. Kaya every time na pumupunta kami sa mga shops, no? Pag may makita si Kirang toys or damit na gusto niya, sinasabi ko sa kanya, you don't need it. We can buy it next time. You don't need it today. Mga ganun. Because gustuhin man natin ibigay lahat, but they need to learn na hindi lahat ng bagay na kukuha in one go. Yun yung gusto kong ma-realize din ni Kira na lahat ng bagay is pinaghihirapan. Hindi basta-basta nakukuha na. Okay, gusto ko to. Bili-bili agad ngayon. Gustuhin man natin ibigay lahat, pero they need to learn. And we need to do it as well for them. Yun yung na-realize ko. But anyway, kain muna tayo guys. And I will see you na lang mamaya after work. Kanina pa ako nakauwi. Siguro 4:15. So magluto ako ng dinner. 4 na sweet corn. Ubusin na natin to. Kasi gusto yan Kira. Tapos mag-baked potato ako for Dave. Tapos magluto din ako ng manok. Tapos mag-salad siya. Kailangan kong pumunta sa Morrison mamaya. Kasi wala na kaming ketchup. Wala na kaming patatas. Ito na lang last na to. Kailangan kong bumili. Hindi kasi ako pumunta kanina after work. Diyan mo na yan. Okay. Tapos itong chicken drumsticks na lagyan ko siya ng powder. Nalagyan ko na siya ng powder, hindi ko na napakita. So magawa tayo ng salad. Mag-salad na din ako. May work na naman ako bukas. Fish and chips, may driving ako bukas, tapos diretso na ako sa aking work. Yun yung ganap ko bukas. 2 kamatis. Tapos potato salad. Tapos ito. So, nandito na si Kira at saka si Dave. May swimming kasi si Kira. Kalimutan kong i-off. Napagod gamay. Okay. Yan yung kay Dave na lang din yan. Kay Kira binigay na ni Dave. Ito yung kay Dave. Kain tayo. How was swimming? I'll tell you how swimming was. How swimming, Bob? Kira had to do butterfly, which Wow. is the hardest stroke to do. Kira was brilliant at it. Amazing. Weren't ya?
Filo is the best. We used up all of the corn already. Yeah? Can somebody open ketchup? Pardon? Let me open. Oh, I opened it. Ketchup. Oh. Thank God. You're welcome. Wish I didn't miss my cold. Yeah. Cassie swam really, really well today. We got 2 chicken drumsticks. Dad said that night. You can have one more.